Noong unang panahon, sa isang malayong bayan na napapaligiran ng malalagong bukirin at malinis na ilog, may isang matandang babaeng nagngangalang Lola Basyang. Mahal na mahal sanang lahat dahil sa kanyang kabutihan at sa kanyang mga kwentong puno ng aral at hiwaga. Si Lola Basyang ay nakatira sa isang maliit na kubo sa gilid ng isang malawak na palayan, kasama ang kanyang nag-iisang apo, si Ilyas. Si Ilyas ay isang masipag at matulunging bata. Araw-araw, tinutulungan niya ang kanyang lola sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng kanilang maliit na hardin. Ngunit may isang bagay na laging ipinagtataka sa Ilyas. Sa tuwing sila'y kakain, napapansin niyang ang kanin na inihahain ng kanyang lola ay may kakaibang kinang. Para itong mga butil ng gintong na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Isang araw, habang nag-aani sila ng gulay, hindi na napigilan ni Ilyas ang kanyang pagtataka. "Lola, bakit po ba ang kanin natin ay parang ginto? Saan po ba ninyo ito kinukuha?" tanong niya. Ngumiti si Lola Basyang. Isang ngiting puno ng pagmamahal at lihim. "Apo, ang kanin na ito ay hindi basta-basta. Ito ay mula sa mga gintong butil na may sariling alamat. Handa ka na bang pakinggan ang kwento nito?" Tumanggo si Ilyas at sabik na naupo sa tabi ng kanyang lola. Nagsimulang magkwento si Lola Basyang. Noon, ang mga bukirin dito ay hindi kasing sagana ng ngayon. Ang luta ay tuyot at ang mga pananim ay hirap mabuhay. Ang mga tao ay madalas magutom. Sa panahong iyon, may isang diwatang nagngangalang Mayari, ang diwata ng buwan at ng ani. Si Mayari ay may ginintong puso at labis siyang naaawa sa kalagayan ng mga tao. Isang gabi, bumaba si Mayari mula sa kalangitan. Nag-anyong isang pulubi, nilibot niya ang buong bayan upang subukin ang puso ng mga mamamayan. Kumatok siya sa bawat pinto, humihingi ng kaunting pagkain o tubig. Ngunit walang sino mang nagbukas para sa kanya. Itinaboy siya ng mga mayayaman at hindi pinansin ng mga abala sa kanilang sariling paghihirap. Pagod at nauuhaw, napadpad si Mayari sa dulo ng bayan, sa isang maliit na dampa. Dito nakatira ang isang mag-asawang sina Lakan at Liway. Sila ang pinakamahirap sa buong bayan, at ang tanging pagkain nila para sa gabing iyon ay isang dakot na lamang ng bigas. Nang kumatok ang pulubi, hindi sila nagatubili. Pinatuloy nila ito at ibinigay ang kanilang huling pagkain. "Pasensya na po, ito lang ang aming makakaya," sabi ni Liway na may lungkot sa kanyang mga mata. Nagpatuloy si Lola Basyang sa kanyang kwento. Ang pulubi, na si Mayari pala, ay labis na natuwa sa kabutihang loob ng mag-asawa. Pagkatapos niyang kumain, nagpakita siya sa kanyang tunay na anyo. Nagliwanag ang buong kabahayan at si Mayari ay nagniningning parang buwan. "Dahil sa inyong busilak na puso, bibigyan ko kayo ng isang regalo na magpapabago sa inyong buhay at sa buhay ng buong bayan," sabi ng diwata. Kinuha ni Mayari ang isang sinag ng buwan at hinabi ito hanggang sa maging isang supot na puno ng maliliit at kumikislap na butil. "Ito ang mga gintong butil ng pag-asa. Itanim ninyo ito sa inyong bukirin. Diligan ninyo ito ng pagmamahal at pag-aalaga at aani kayo ng kasaganaan na hindi mauubos hanggat ibinabahagi ninyo ito sa iba." Sinunod ni Lakan at Liway ang utos ng diwata. May ingat nilang itinanim ang mga butil. Kinaumagahan, namangha sila sa kanilang nakita.
Ang tuyot nilang bukid ay naging isang malawak na palayan na puno ng mga uhay na hitik sa mga butil na kulay ginto. Ang bawat butil ay kumikislap at ang ani ay sapat para pakainin ang buong bayan. Mula noon, hindi na nagutom ang mga tao. Si Lakan at Liway ay naging tagapangalaga ng gintong palayan. Ibinahagi nila ang kanilang ani sa lahat at tinuruan ng mga tao na ang tunay na kayamanan ay wala sa dami ng ginto, kung hindi sa pusong handang magbigay at magbahagi. Ang mga gintong butil na yan, Elias, sabi ni Lola Basyang habang hinahaplos ang buhok ng apo, ay naipasa sa bawat henerasyon. Ang sikreto sa pagpapanatili ng kinang nito ay ang pagbabahagi. Sa tuwing nagbibigay tayo sa ating kapwa, lalong kumikinang ang mga butil. Nagliwanag ang mukha ni Elias. Ngayon ay naiintindihan niya ng lahat. Ang bawat butil ng kanin sa kanilang hapag ay hindi lang basta pagkain. Ito ay simbolo ng kabutihan, pagbabahagi, at ng pag-asa na nagmula pa sa diwatang si Mayari at sa mag-asawang sina Lakan at Liway. Kinabukasan, habang kumakain sila ng almusal, tinitigan ni Elias ang kanyang mangkok ng kanin. Ngumiti siya sa kanyang lola. "Lola, mamaya po, dadalhan ko ng lugas si Aling Nena. Nakita ko po kasing may sakit siya." Ngumiti pabalik si Lola Basyang. Sa kanyang puso, alam niyang ang alamat ng gintong butil ay mananatiling buhay. Hindi dahil sa hiwaga nito, kung hindi dahil sa mga pusong tulad ng kay Elias. Isang pusong natutong magbahagi at magmahal. At habang tinitigtigan nila ang kanin, tila lalo itong kumikinang. Kasing kinang ng gintong puso na nasa bawat isa sa atin. Tandaan, ang pinakamahalagang kayamanan ay ang kabutihang na ibabahagi natin sa iba. Sa isang maliit at tahimik na bayan, may isang batang lalaki na nagngangalang Leo. Si Leo ay hindi katulad ng ibang mga bata. Gabi-gabi, sa kanyang mga panaginip, tinutubuan siya ng isang pares ng malalaki at ginintong upang pakpak. Bawat gabi, lilipad siya sa kalawakan, hahabulin ng mga bituin, at makikipaglaro sa buwan. Sa umaga, paggising niya, ang alaala ng paglipad ay mananatili sa kanyang puso na nagdibigay sa kanya ng kakaibang saya na hindi maunawaan ng iba. "Sana totoo na lang ang mga pakpak ko." Madalas niyang ibulong sa sarili habang nakatingin sa mga ibon sa himpapawid. Sa paaralan, madalas siyang tuksuhin ng kanyang mga kaklase. "Hoy, Leo! Ayan na naman siya! Nangangarap ng gising!" Sigaw ni Marco, ang pinakamalaki sa kanilang klase. Hindi nalang pinapansin ni Leo ang mga ito. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang kaligayahang hatid ng kanyang mga panaginip. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi si Leo, napansin niya ang isang kuting na naipit sa mataas na sanga ng puno ng mangga. Paikot-ikot ang kuting, takot na bumaba. Nagtipon ng mga tao sa ibaba, pero walang makaisip kung paano ito sasagipin. Sinubukan ng ilan na akyatin ng puno, pero masyadong mataas at marupok ang mga sanga. Biglang narinig ni Leo ang pamilyar na boses. "Si Marco! Walang kwenta! Hayaan niyo na lang yan dyan!" Sabi ni Marco na parang walang pakialam. Pero sa kabila ng kayabangan, nakita ni Leo ang bahid ng pag-aalala sa mga mata nito. Doon napagtanto ni Leo na hindi talaga masama si Marco. Marahil ay takot lang din itong magpakita ng kahinaan. Gusto ni Leo na tulungan ng kuting. Napakipit siya ng mariin at inisip ang kanyang ginintong mga pakpak. "Sana totoo kayo.
kahit ngayon lang, dasal niya. Huminga siya ng malalim at pagdilat ng kanyang mga mata, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Hindi man siya nagkaroon ng pakpak, pero parang nawala ang lahat ng kanyang takot. Naisip niya ang kanyang paglipad sa panaginip, kung paano niyang nilalampasan ng matataas na ulap ng walang alinlangan. Dahil sa inspirasyong iyon, nagsimula siyang umakyat sa puno. Bawat yapak, bawat kapit ay may kasamang kumpiyansa. Hindi niya ininda ang taas. Parang lumilipad siya gamit ang kanyang mga kamay at paa. Nagulat ang lahat, pati na si Marco. Maingat niyang inabot ang nanginginig na uting. Inilagay sa loob ng kanyang damit at dahan-dahang bumaba. Pagdating sa lupa, nagpalakpakan ng mga tao. Nilapitan siya ng may-ari ng kuting, isang matandang babae, at niyakap siya ng mahigpit. "Maraming salamat, iho. Napakatapang mo," sabi nito. Ngunit ang pinakagulat ni Leo ay nang lumapit sa kanya si Marco. "Leo, ang galing mo," sabi ni Marco na hindi makatingin ng diretsyo. "Pasensya na sa panunuksok sa'yo." Gumiti lang si Leo. Sa sandaling iyon, mas masaya siya kaysa sa alinman ng kanyang mga panaginip na paglipad. Nang gabing iyon, muling nanaginip si Leo. Lumipad siya gamit ng kanyang ginintong upang pakpak, pero iba na ngayon. Sa tabi niya, may isa pang batang lumilipad, si Marco, na may sarili ring pares ng mga pakpak na kulay pilak. Magkasama silang naglakbay sa kalangitan, hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkaibigan. Paggising ni Leo, alam niyang may nagbago. Hindi na niya kailangan pang hilingin na maging totoo ang kanyang mga pakpak. Natuklasan niya na ang tunay na pakpak ay wala sa likod, kundi nasa loob ng puso. Ito ang tapang na harapin ang takot, ang kabutihang loob na tumulong sa kapwa, at ang kakayahang magpatawad. Mula noon, naging matalik na magkaibigan sina Leo at Marco. Madalas silang maglaro sa ilalim ng puno ng mangga, nagbabahagi na ng mga kwento at pangarap. Nalaman ni Leo na si Marco pala ay nangangarap maging isang bumbero para makapagsagip ng mas maraming buhay. Hindi na muling tinuksoong si Leo dahil sa kanyang magiging mapangarapin. Sa halip, naging inspirasyon siya sa iba. Ipinakita niya sa lahat na bawat isa sa atin ay may kakayahang lumipad sa sarili nating paraan. Hindi kailangan ng mahika o ng totoong pakpak para maabot ang mga bituin. Ang kailangan lang ay isang pusong puno ng tapang, kabutihan at pangarap. At si Leo patuloy pa rin siyang lumilipad sa kanyang mga panaginip. Pero ngayon, alam niya na ang pinakamagandang pakikipagsapalaran ay hindi lang nangyayari sa pagtulog, kundi pati na rin sa bawat day na siya ay gising. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para gamitin ang kanyang pakpak sa puso para gawing mas maganda ang mundo. Ang kwento ni Leo ay paalala sa ating lahat. Huwag nating katakutan ng ating mga pangarap, gaano man ito kataas o kaiba. At higit sa lahat, huwag nating kalilimutan na ang pinakamalakas na pakapangyarihan ay nagmumula sa isang mabuting kalooban. Dahil sa huli, ang pagtulong sa kapwa ay ang pinakamataas na uri ng paglipad. Sa isang maliit at makulay na bayan, may isang batang babae na nagngangalang Luna. Si Luna ay isang masayahin at mausisang bata. Mahilig siyang maglaro sa labas,
lalo na kapag tirik na tirik ang araw. At alam niyo ba kung bakit? Dahil kapag sikat ang araw, mayroon siyang isang espesyal na kalaro, ang kanyang anino. Tuwing umaga, paggising ni Luna, agad niyang sinisilip ang bintana. Kapag nakita niyang maliwanag sa labas, mapapangiti siya at tatakbo sa hardin. Doon, naglalaro sila ng kanyang anino. Naghahabulan sila, nagtataguan, at minsan ay sumasayaw pa. Para kay Luna, ang kanyang anino ay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Kinakausap niya ito, kinukwentuhan ng kanyang mga sikreto, at palagi silang magkasama. Isang maaraw na hapon, habang masayang naglalaro si Luna sa parke, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Tumingin siya sa kanyang paanan, pero wala doon ang kanyang anino. Nagtaka siya. Saan kaya nagpunta ang kanyang kaibigan? Lumingon siya sa kaliwa, sa kanan, sa likod, pero wala talaga. Nawawala ang kanyang anino. Nagsimulang mag-alala si Luna. "Anino, nasaan ka na?" Tawag niya, pero walang sumasagot. Pakiramdam niya ay bigla siyang nalungkot. Paano na ang kanilang paglalaro? Sino na ang sasayaw kasama niya sa ilalim ng araw? Determinado si Luna ay nahanapin ang kanyang nawawalang kaibigan. Nagpasya siyang maglakbay at magtanong-tanong sa lahat ng kanyang makakasalubong. Una niyang pinuntahan ang matalinong si Lolo Kiko, ang hardinero ng bayan. "Lolo Kiko, Lolo Kiko, nakita niyo po ba ang anino ko? Bigla na lang po siyang nawala." Tanong ni Luna na may halong pag-aalala. Tumingin si Lolo Kiko sa kanya, pagkatapos sa kalangitan. "Naku Luna, napalsin mo ba? Nagtatago na si Haring Araw sa likod ng malalaking ulap. Baka naman ang anino mo ay nagpapahinga lang sandali," sabi ng matanda habang nakangiti. "Nagpapahinga po? Pero bakit po?" Tanong ulit na Luna. "Ang mga anino ay parang mga bulaklak, iha. Kailangan nila ng sikat ng araw para lumabas at magpakita. Kapag makulimlim, nagtatago muna sila," paliwanag ni Lolo Kiko. Medyo gumaan ang loob ni Luna sa narinig, pero hindi pa rin siya mapakali. Gusto niya nang makita ang kanyang anino. Nagpasalamat siya kay Lolo Kiko at nagpatuloy sa kanyang paghahanap. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Ate Belen, ang panadera na may pinakamasarap na tinapay sa bayan. "Ate Belen, baka po napansin niyo ang anino ko. Maliit lang po siya at laging sumusunod sa akin," sabi ni Luna. Ngumiti si Ate Belen at inabutan siya ng mainit na pandesal. "Alam mo Luna, kanina habang naglalakad ako, nakita ko ang anino mo na masayang nakikipaglaro sa anino ng mga puno at mga ibon. Siguro'y nakipagkaibigan lang siya sa iba," sabi ni Ate Belen. Naisip ni Luna, posible kaya? Baka nga nasawa na siyang ako lang ang kalaro niya. Medyo nalungkot siya sa ideyang iyon, pero naisip din niya na karapatan din naman ng kanyang anino na magkaroon ng ibang kaibigan. Nagpatuloy si Luna sa kanyang paglalakbay. Umabot siya sa tabi ng ilog kung saan nakita niya si Kuya Elmer, ang mangingisda. "Kuya Elmer, tulungan niyo po ako. Hindi ko po nahahanap ang anino ko," malungkot na sabi ni Luna. Itinuro ni Kuya Elmer ang tubig sa ilog. "Tingnan mo Luna, kapag kalmado ang tubig, nakikita natin ang anino ng kalangitan. Pero kapag malakas ang hangin at umaalon, nawawala ito. Ganyan din ang mga anino sa lupa. Minsan, kailangan lang nila ng tamang liwanag at tamang lugar para magpakita." Pinagmasdan ni Luna ang ilog. Naunawaan niya ang sinabi ni Kuya Elmer. Marahil kailangan lang niyang maghintang ng tamang pagkakataon. Habang papalubog na ang araw, nagsimulang umuwi si Luna. Medyo malungkot pa rin siya dahil hindi niya nakita ang kanyang anino. Pagdating niya sa kanilang bahay,
Binuksan niya ang pinto at sa kanyang tapkagulat, sa loob ng kanilang sala na maliwanag dahil sa ilaw, nakita niya ang isang pamilyar na hugis sa sahig. "Anino?" sigaw ni Luna sa tuwa. Nandoon ang kanyang anino, nag-aantay sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinaas din ng anino ang kanyang kamay. Umikot siya at umikot din ito. Inakap niya sa sarili at parang niyakap din siya ng kanyang anino. Matapos nagpatanto ni Luna ang isang mahalagang bagay. Ang anino niya ay hindi naman talaga nawawala. Nagtatago lang ito kapag walang sapat na liwanag tulad ng sabi ni Lolo Kiko. Nakikipaglaro rin ito sa iba tulad ng kwento ni Ate Belen. At kailangan lang nito ng tamang kondisyon para lumitaw tulad ng paliwanag ni Kuya Elmer. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang anino niya ay palaging babalik sa kanya. Kahit saan man siya magpunta, kahit ano man ang mangyari, ang anino ay laging bahagi niya. Mula noon, hindi na nag-aalala si Luna kapag hindi niya nakikita ang kanyang anino. Alam niyang kahit hindi niya ito nakikita, palaging lang itong nandoon, nag-aantay sa paglabas ng araw o sa pagbukas ng ilaw. Natutunan niya na ang mga tunay na kaibigan, kahit hindi mo laging nakikita, ay mananatiling tapat at laging babalik sa'yo. At tuwing maaraw, mas naging masaya pa ang paglalaro ni Luna at ng kanyang anino. Mas pinahalagahan niya ang bawat sandali na magkasama sila, sumasayaw, naghahabulan, at nakikilikha ng masasayang alaala sa ilalim ng sikat ng araw. At dito nagtatapos ang kwento ni Luna at ng kanyang anino. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong pambata. Hanggang sa muli!